Ito ngayon, ang pasyalan ng mga backyard breeder na may potensyal. Manok is my passion! Manok is my passion. Magandang araw mga kapasyon. Isang passionate breeder mula sa Antipolo, Rizal, ang ating kinapanayam. Back-to-back Breeder of the Year ng RGBA noong 2016 at 2017. Simpleng breeder. At gaya ng nakararami sa industriya, family first bago ang lahat. Ito ang sikreto ng feature breeder natin ngayon na si Richard Bantug ng RKA Game Farm mula sa Antipolo City sa ating Manok is my passion! Manok is my passion. Ano ba nagsimula ang pagmamanok mo? Actually, nagsimula ako nung high school time ako eh. Wala naman sa tatay ko, hindi sa bungero. So, ako lang ang only sa bungero sa pamilya, no? Pero sabi ng tatay ko, nung nabubuhay ang lolo ko, yung father niya, sa bungero na raw yung lolo ko. So, So, sa tingin mo, sino yung nag-impluensya sa'yo? Actually, siguro sa dugo. Tapos, dahil kasi lolo ko sa bungero na rin eh. So, pero ang nag-influence sa akin, mga high school friend ko rin. Kasi, mga karamihan na kaibigan ko nung high school ako, mga tatay nila sa bungero, yung mga kapitbahay din namin, naging sa bungero rin. Tapos yung asawa ng yaya ko, sa bungero rin. So, para bang napaligiran ako ng mga sa bungero. So, bata ako noon,
nagkaroon ako ng hilig sa pagmamanok. Actually, nagsimula ako sa manok ng mga panahon, yung mga kinakatay sa palengke. Yung mga tinda-tinda sa Oo, may titinda sa palengke. Dati, tatanda ako sa Marikina, may binibenta yung kawayan na basket. Nandun, yung mga manok. So, bumili ako isang peraso. Pinalaga ako, tsinaga-tsaga ako. Tapos, nung lumaki na, naging tandang na siya. Ina-assist ako nung asawa ng yaya ko. So, yun. Nilaban niya. Nanalo, binigyan ako ng 500 pesos. So, at saya ng pakiramdam. Oo, sarap ng pakiramdam. So, doon ko na nakita na gusto ko. Tapos yun nga, nagkaroon ako ng associates na yung mga kaklase ko, sa Bungero rin sila. So, doon, dire-diretso na. Hanggang sa mag-college ako, yun, nagsisimula na ako mag-farm. Oh, hindi naman farm actually, yung backyard lang, backyard may mga 4 na peraso. Saan galing yung mga manok mo noon? Batangas na. Oo, dahil yung aking bayaw, Batanggenyo. So, pag napupunta ako ng Batangas, yung kanyang kapatid, may mga manok, nahihingi ko yung mga manok doon. Hingi ako pa isa-isa, 2, tapos bibili ako sa Bayong, Batanggenyo rin yung sa Bayong. So yun, doon ako nagsimula, 4 na peraso. Actually, sa terrace pa ako nag-aalaga. Konti pa lang. Oo. So, kailan mo na isipan na magbuo ng farm na? Actually, nagsimula yan nung niyaya ako ni Joey C. ng RGBA 2011. Actually, na-founded yan 2006, alam ko yung RGBA. Tapos 2011, na-invite ako na sumali. Sabi ko, hindi naman ako breeder eh. Sabi niya ganyan. Sabi niya, subukan mo lang kasi pwede ka naman bumili ng manok, tapos ilaban mo. So sabi ko, sige. May mga winner ako, nabigyan din ako ng mga inahin ng mga kaibigan ko. So nag-breed ako. 2012, nag-breed ako. 2013, nilaban ko yung mga binread ko. Puro talo. Puro talo yung binread ko. Hindi naman gano'n ang kumbaga hindi ako sanay na natatalo lagi. So sabi ko, putya, na-challenge ako. Sabi ko, ba't ganito? Sabi ko, ano nangyari? Hanggang sa 2013, tumatalo ako, nag-acquire ako ng mga breeding materials talaga. Yun nga, kumuha ako kay Boss Arman Santos ng talagang breeding materials. Serious breeding na ako. Nagsimula ako sa mga 80 heads na lalaki. 60, 70, ganun ang breeding ko. So, nilaro-laro ko lang, in-enjoy ko lang. Aba, noong 2014, nilabang ko out of 19 stag circuit, 17 wins, tulos ang naging score ko. Oh, maganda. Oo. So, halos lahat, lagi ako runner-up tsaka champion. So, naging stag fighter of the year ng RGBA 2014. And then doon, nag-start na ako. Nag-produce na ako ng 200 to 250 stags ang pinoproduce ko. Every year na. So, lumaki na yung farm. Nag-produce na, nagpapanalo hanggang sa 2016, 2017, naging back-to-back Hacker of the Year ako. Ng RGBA. Oo. Actually, sila Boss Atong Ang, Celso Salazar, Paulo Malbar, Arnold De La Cruz, member na ng RGBA noong mga panahon. Arman Santos, member na ng RGBA noong mga panahon na yun. Malalaking tao na. Pero naging Hacker of the Year tayo, back-to-back. No? So, doon na, nagsimula na ako. Hanggang sa marami ako naging kaibigan. So, minsan pupunta, bibili sa akin ng 5, 8, pupunta sa farm. Hanggang sa nauubos yung manok ko, nawawalan na ako ng panlaban. So, nauubos yung manok ko. So, ang nangyari, nag-breed na ako ng marami. Nagsimula ako ng 500, 600, naging 800, naging 1-2. Ngayon, 1,000 na talaga manok. Dahil ang purpose mo na ngayon ay mag-share na sa Oo, kasi dati libangan lang eh.
Actually, ah, hindi naman talaga ito ang hanap buhay ko eh. Kaya lang, naging livelihood na talaga siya dahil kung masano sa dami ng priorities sa ganyan, dahil kukunti yung manok. So parang wala nang problema, nag-produce ako ng marami. Hindi ko naman nakakalain na talagang magkiklik din talaga. Kamusta naman yung ano, yung commercial side ng sa breeding mo? Kamusta naman? So far sa pabalik-balik naman, so far so good naman, pabalik-balik yung mga buyer ko, no? So, narinig ko, kwento sa akin, nag-champion sila ng 5 stag, champion sila ng 4 stag, champion sila ng 5 cock. So, tapos lately ito, yung World Slasher natin to 2024, may mga manok na nagamit sa akin na kinuha ni John Gutierrez, no? So, inacknowledge niya ako noon. So, tuwan-tuwa ako noon. Yun lang, masaya na tayo sa mga ganun eh. Actually, dati kaker ako talaga. Hindi naman ako talaga breeder. Kaya lang, nababago pala pagka in the long run. Mas nai-enjoy ko na ngayon ang breeding kaysa sa laban. Dati halos, baka isang araw lang akong hindi pumupunta ng sabungan. So, talagang laban ka dati? Talagang laban ako talaga dati. Laman ako ng sabungan eh. Ngayon, halos, baka pinaka-pinupuntahan ko na lang ng labanan, puro Manila Arena na lang eh. Ano yung nag-push sa'yo para mas magtuon ka sa breeding? Yung passion na eh. Na-enjoy ko na kasi yung breeding eh. Yun ang totoo talaga eh. Yung breeding kasi na-enjoy ko na. I'm not doing para sa livelihood lang din talaga eh. Oo, isa na yun. Siyempre, nag-generate ng income siya. So, gusto ko siya. Pero, ginagawa ko to hindi lang para sa income eh. Kasi masaya ako talaga eh. Passion ko na talaga to. Nasa puso ko na yung pagbe-breed eh. Natutuwa kasi ako pagka nalalaman ko yung mga buyer ko na nananalo yung mga manok ko. So para bang nai-enjoy ko yun. Para bang nagkakaroon ako ng satisfaction pag nalalaman mo ganun. Tapos minsan nag-comment ng buyer ko, boss, natalo yung manok pero ang galing na manok, talagang wala akong masabi. Para bang alam mo yung natalo na yung manok mo, pero nasisiyahan pa rin sila dahil nag-perform yung manok. So parang nakakatuwa talaga. Oo. Pero meron naman di siyempre hindi naman lahat ng buyer ko eh nananalo. Talagang ganun, naniniwala rin ako sa hiyang-hiyangan eh. So, may mga buyer din tayo na kahit anong gawin naman natin, bigyan na natin ng the best natin eh. Personal na natin. Talagang hirap silang ipanalo yung manok natin. So talagang intindido naman natin yan. Hindi naman lahat ng buyer natin mapiplease natin. So open naman ang buyer natin. Katulad na pagpupunta sila sa farm ko, hanggang sa kahit ano, pwede nila makuha sa farm ko. Yun ang sistema ko. Kasi nga, naging buyer din ako before eh. Na pag pumunta ka sa isang farm, sasabihin siya, oh hindi pwede yan, hindi pwede yan. Pag pupunta ka na naman sa isang farm, ay hindi pwede yan, hindi pwede yan. So ang hirap ng ganun, pakiramdam ng ganun. Kasi katulad namin, babiyahe kami. For example, pupunta kami ng Batangas, pupunta kami ng Laguna, taga Maynila kami. Tapos ganun ang mangyayari sa'yo. Hindi ka makakapili sa gusto mo. Papipiliin ka lang sa ayaw mo. So ayoko yung ganung pakiramdam. So ako, binebenta ko yung manok ko, open kung ano yung gusto nila, mauuwi nila. Kaya lang, depende sa presyo nila. Hindi naman pwede yung presyo ng Class A, manok Class A, pero ang presyo Class C. Diba? O Class B. Hindi naman pa. Tama na rin yung specification. Oo, kasi ang manok ko may category, may A, B, C. So, yung mga C, pwede pang hack fight. Yung B, pwedeng i-derby, pwedeng i-hack fight. Yung A, talagang kahit saan, pwede ibangga. Kahit sa mabigat na labanan. Ganun ang ginagawa ko. Kaya iba rin ang presyo nila. Diba? Kasi, pagka hindi mo ginawa yun, hindi naman lahat ng pinuproduce ng manok natin. Kunyari, produce tayo ng 1,000 manok na lalaki. Hindi naman lahat yung 1,000 niya, Class A yan eh. Tama. May mga ilang piraso lang dyan na Class A talaga. Isa matter, mga 100, 150, 200, swerte-swerte na nun, na Class A. So, karamihan yan, Class B. No? Yung Class C, depende na sa yung iba, masasabihin na, ba't kukunti ang Class C mo? Ako, kinakategorize ko sa Class C. Hindi dahil reject ang palo eh. Class C dahil medium station. Kasi pag nakasyado, bumaba na yung mga manok,
pag nakalugon yan, una. So, i-dispose ko na yun. Yun yung dinidispose ko ng klase. Pero yung palo, sa akin, ang breeding ko kasi, nagiging observant ako talaga. Every year, pag nakita ko may kulang sa manok ko, I see to it na mag-a-adjust ako next year. Kaya nga, every year ako, nag-i-infuse ako ng bagong bloodline. Wala akong repeat breeding eh. Hindi ako nagre-repeat breeding. Yung itong batch na to, nanay na to, tatay na to, itong nanay, tatay, nagpanalo ng ganong karami. Uulitin ko ulit yun. Hindi ko ginagawa. Yung kahit sabihin mo pang 20 yung inanak na lalaki, ang nanalo ay 14, 15, uulitin ko, hindi ko na ulitin yun. Sa tingin mo, bakit? Kasi next year, hindi na sila ang kalabang ko eh. Magandang ano yan. Diba? Next year, yung kalabang ko, nag-upgrade na. Magandang observation yan, sir. So, ibig sabihin, tinalo ko sila dahil yung manok nila, yun. Ngayon, pag nag-upgrade sila, nagpasok sila ng bagong bloodline, iba na ang fighting style nun. So, pagka ginawa ko pa rin, kaya minsan nangyayari, ba't ganun? Nagpanalo to nung last year. Ngayon, puro talo na. Kasi nga, yung kalaban mo, nag-upgrade na. So, hindi ka pa pwede magpahuli. Kaya ikaw, pwede mo naman gamitin sila dahil nagpapanalo sila. Kung kabisado mo yung bloodline na yun, pwede mo silang impusan ng panibagong bloodline. Para at least ma-monitor mo yung fighting style nila. Nandun pa rin yung winning percentage, pero papasukan mo ng bloodline. Kunyari, tulad ko, ang usually, Melsim Gray sa Kelso. No? So, pag nagpanalo yun, kung saan ko gusto yung pataasin ng linyada niya, gusto kong pasok ng Kelso, di ko gagawin ko siyang triple Kelso, 1/4 Melsim Gray. So, Nag-upgrade ka. nag-upgrade ako. So, ganun ang gagawin kong breeding. Pero, nanay at tatay nung mga nagpanalong anak, hindi ko ulitin yun. Maganda yung observation. Oo. Hindi ako umuulit Kasi na. lahat nag-upgrade eh. Oo. Ayoko mahuhuli. Kasi pag napag-iwanan ka, lalo nga sa labanan namin, hindi naman biro labanan namin. Ang labanan namin, Manila Arena. So, kalaban mo lahat ang best of the best niyan. Diba? Puro bigati. Puro matitigas ang mga manok niyan. So, paano gagawin mo pag hindi ka mag-upgrade dyan? Mahirap mamulot ng patay sa loob ng Manila Arena. Masakit sa bulsa, plus nakakahiya rin na puro talo ka. Sasabihin, ano ba yan? Puro talo manok ni Mr. Bantug, di ba? So, kailangan, sa Manila Arena kasi, kailangan yung consistency mo, nandun eh. Kaya, ang breeding talaga, kung basta pag nakita mo yung linyada mo na nagpapanalo, doon ka na, wag ka na lumayo. Pero ibig sabihin, hindi ka titigil na mag-i-infuse. Kasi kung sila pa rin ang gagawin mo, mawawala ka sa prime spot ng kung saan ka man nandoon, bababa ang level mo talaga. Mawawala ka rin. Dito ba sa manukan mo, sir, ano ba yung mga linyadang meron ka? Base bloodline ko dito is yung Kelso. Tapos meron tayong sweater, may grade din tayo, may Gilmore tayo. Yun lang, ang umiikot sa ating linyada, yung white natin is Kelso pa rin. Yung bulik natin, sweater Kelso rin ang laman. No? Yung gray natin, Kelso din ang laman nun. May lamang Kelso din. So, yun lang. Actually, wala tayong masyado marami bloodline dito eh. Kung mag-i-infuse man ako, kung sa Kelso ko. Sa sweater. Sa gray din. So, ganun lang ang infusion ko. Hindi ako masyado magulo. Yun na lang linyada mo. Yun ang linyada ko. Yung available Hindi, kumukuha rin ako sa abroad. Nag-acquire tayo ng breeding materials. Doon tayo kumukuha ng pang-infuse. Before, kumukuha rin tayo sa mga kapwa breeder natin. So, kumukuha tayo sa kanila para makapag-infuse din ng bagong bloodline. Pero ngayon, majority ng pang-infuse natin are importeds na talaga. So, nagpapa-handpick tayo. Hindi tayo direct pumupunta sa abroad, pero nagpapa-handpick tayo. Minsan, swerte, maganda yung naibibigay. Minsan, hindi maganda yung nabibigay. Kasama yun kasi nagpapapili lang tayo eh. So, ganun lang talaga. Oo. Sir, ano yung maipapayo mo dun sa mga enthusiast na nagsisimula, na gustong pumasok dito sa industry? Payo ko sa mga beginner, no? Kailangan dyan kasi unang-una, tignan nyo muna yung resources nyo.
Number one yan. Kasi kailangan ang pagbibreed, hindi siya simple. Masyadong magastos. Unang-una, kahit may facilities ka, kahit ikaw na mismo yung tao, magastos patuka kasi napakamahal. Vitamins, napakamahal. So, kailangan tingnan mo muna yung resources mo. May plano ka muna bago mo i-set up yung breeding mo or kung ano yung gusto mo, alamin mo muna. Ano ba gusto mo? Magbenta? Or magbebenta ka, maglalabang ka? Kasi sa akin, pinakamadaling gawin yung magpapogi na manok Bakit ka mo? Sweater, pasukan mo rin ng Boston. Paglabas niyan, gwapo na yan. Sigurado maganda at mamamalo. Pero ang tanong, ano yung magiging winning percentage nila? Yan ang mga, kaya sa mga beginner, wag muna kayong magpaparami kaagad na manok. Hanapin nyo muna yung magpapanalo sa inyo. So magkakaroon kayo ng trial and error muna yan. Huwag kagad yung dahil may facilities kayo, meron na kayong finances, kayang-kaya nyo, bigla kayo magpaparami ng gusto. Paano kunyari, breed ka agad ng 500 stud, hindi mo na-tsambahan, hindi naging winning line, naging losing line. Biro mo, ang dami mong manok na i-dispose na, siyempre, bebenta mo na mura para makarecover ka. Hindi mo alam, later on, nasisira na pangalan mo, pisa pa lang. Sasabihin sa'yo, putya, losing line yan. Mga manok niya, puro talo. Sino bibili sa'yo pag puro talo manok mo? Sa tingin mo, ano yung mga key factor para magkaroon ng linyadang winning line? Punta sila sa mga buyer, sa mga breeder talaga, na talagang actually, hindi na ako naniniwala sa puro Actually, hindi na ako naniniwala. Punta kayo sila sa breeder na talagang alam nila na yung manok ng breeder na to nananalo. Nagpapanalo. Kasi maraming breeder ngayon, nagbe-breed lang sila for commercial breeding. So, pag ginagamit na nila yung manok nila, nagtataka sila, binili nila na mahal, ba't yung mga anak hindi nagpapanalo? Diba? Kasi hindi na up-to-date yung mga linyada ng manok nila as the present na labanan. Diba? Tingnan nila sa mga lalabanan, kahit hindi sa gitna, yung consistent na nananalo. Alamin nila kung ano yung mga manok na yon, and then mag-inquire sila. Diba? Then, it doesn't mean, kasi kung totoo lang merong instant na pagbibreed o instant na linyada, wala na, madali na sabong. Lahat kaya na, lalo na yung mga mayayaman. Bibili na, o mga anak nito, sigurado mananalo. Bibili ko 1 milyon yan. Di ba? Dahil sure bull, mananalo Di ba? Wala namang ganun. So, ang breeding, talagang hinahanap yan. Hinahanap yan. Unti-unti mo yung matututunan habang nagbe-breed ka. Ngayon, pag nakita mo na huwag ka na masyadong magulo. Mag-focus ka na doon. Doon ka na mag-focus. Pag nakita mo, unang breed mo na ito, nagpanalo. Sumunod na breed mo, nagpanalo na naman to. Huwag ka nang gumulo. Yun na yun. Ako ganun na nangyari sa akin kasi marami akong kaibigan breeder na nag-umpisa. Mas matagal pa nagbe-breed sa akin. Bandang huli, tumigil dahil pasok ng panibagong bloodline. Kung ano ng bloodline, nakita si ganito, bumili ng ganito sa imported na ganyan. So, naguluhan yung bloodline nila. Hanggang sa nawala na yung bloodline nila. Oh. Kaya ako, focus ako doon sa mga bloodline ko lang. Kasi subok ko na to Yung linyada na to, subok ko na. For several years, marami na ako naging achievement. So, subok ko na sila. Bakit pa ako lalayo? Dahil uso? Kaya kailangan mo pasukan ng bagong bloodline? Hindi. Hindi naman pausuhan Hindi naman, oo. Kasi, ang tignan mo dyan, yung fighting style ng manok mo, ano ba ang updated ng fighting style? Nung way back early 2000, ang fighting style, umaangat lang. Multiple ang palo. Okay na, magagaling na. Yan yung mga sweaters. Diba? Ngayon, napasukan na ng mga bagong bloodline. Abang-abang na ngayon, di na sumusugod. Umaangat na rin,
Pero abang. abang na sa baba. Ngayon, iba na. Ang palo ng manok ngayon, kailangan may talino na. Mapapansin mo ngayon, pak, pak, isang paluan, patay na kalaban. Diba? Cutting, no? Yung cutting na ngayon ang pinag-aaralan ngayon. So, dapat nag-update ka rin. Hindi pa pwede ka rin ma-steady doon sa kung ano yung fighting style mo. Kami, katulad namin, single stroker kami. Pero ngayon, yung single stroker namin, pagdating sa baba, may multiple na rin. Nag-a-adjust din kami. Lagay na rin. Naglalagay na rin kami para may palo rin sa baba yung manok namin. Kasi pag hindi, wala. May iiwan kami. Kaya nga ang breeding, every year yan, may adjustment na ginagawa. Kahit sinong pang big time breeder yan, nag-a-adjust yan. Kasi kung hindi nag-a-adjust yung mga big time breeder na rin yan, hindi na pupunta ng Amerika, wala na pupunta ng Amerika. Dahil kasi kompleto na sila eh. Bakit every year nagpupunta pa rin sila ng Amerika? Diba? Naghahanap pa rin sila ng mga i-infuse nilang bloodline. Kasi nga nag-a-adjust sila every year. Kasi pag tinalo ka nitong breeder na to, na gano'n ang style, next year mag-a-adjust yan. So, totoo yung deterioration ng ng manok. Isang bloodline, nadi-deteriorate siya pag tumatagal na hindi ka nag-i-infuse. Hindi naman nadi-deteriorate, kaya lang, nag-a-update ka lang. Siguro hindi deterioration ang tawag dun eh. Kasi nga nag-a-upgrade yung kalaban mo. So, pag ganun pa rin yung design ng bloodline mo, hindi ka nag-upgrade din, may iwanan ka kasi, katulad ko. Pinag-aaralan ko. Tinalo ko nung kalaban ko. Ito ang fighting style ng kalaban ko. So, mag-a-adjust ako dito. Next year, kung ano yung kulang sa manok ko, kung bakit niya ako tinalo, pag-aaralan ko, yun idadagdag ko sa manok ko. So, ibig sabihin, handa na, susunod na breed ko, handa na ako lumaban doon sa fighting style ng manok niya. Ngayon, kung siya naman, mag-a-upgrade din, di ba? So, pag-aaralan niya rin kung paano nung mga tumalo sa kanya, pag-aaralan niya rin paano i-improve niya yung bloodline niya. So, ganun ang breeding eh. Hindi pa pwedeng steady ka lang eh. Kasi kung commercial breeder ka nga, wala kang pakialam doon. Oo, basta pagandahin mo lang. Kasi pagandahin mo lang, bebenta yan, bumibili eh. Di ba? Kasi kung lalaban mo lang sa hackfight yung maraming mamalo, talagang mananalo. Malaking chance. Malaking tsansa. Pero pagka sa big time mo na ilalaban yung mga manok na yon, yun ang problema. Sa akin siguro, sa mga beginner, payo ko, huwag mawawala yung pangarap tayo eh. Ako isang simpleng tao lang ako na nagmamanok lang dati. Nagsimula sa apat, sa terrace. Basta nangarap ako. Actually, hindi ko nga pinangarap na mararating ko to eh. Pero unti-unti, nung marating ko to, tumataas yung level ng pangarap ko, yung expectation ko. So, dapat pala, sa experience ko, dapat natututo tayong mangarap. Hindi ko akalain mag-groupo ako sa Big Boys. Dahil simple lang yung ano ko eh. Gusto ko lang magkapagmanok. Gusto ko lang kahit pa paano may pumunta sa akin mga buyer ko mga big time. Yun lang naman gusto ko eh. Bumili sila sa akin. Ganun lang. Hindi ko akalain na masasama ako sa kanila. Kung basta hindi ko ini-expect. Pero nung mapasok ko sila, umiscore naman tayo, nakakapag-champion tayo. So, sa tingin ko, naging competitive yung manok ko sa labanan ng Big Boys. Tapos yung mga buyer natin, lalaban din sa malalaking labanan. So, nananalo rin sila. So, tingin ko, updated pa rin yung manok natin. At hindi naman titigil ang RKE Game Farm na mag-upgrade every year para maging competitive pa rin siya. Siguro tayo, mga beginner, tiyaga, sipag, at yung pangarap, hindi pwedeng mawala yan eh. Dati nanonood lang din ako. Gusto ko ma-interview, gusto ko malagay sa ganyan, gusto ko maging endorser. Pangarap lang dati yun eh. Ngayon, nararating na natin kahit paano sa tiyaga. Ano yung ginawa mo para maging maganda yung relasyon ng pagmamanok mo sa pamilya? Actually, number one kasi yung support ng pamilya. Yan ang medyo kailangan sa pagsasabong para tayo swertihin. Lalo na yung support ng asawa natin, di ba? Pagka magulo, pinag-aawayan ng mag-asawa yung pagsasabong,
malamang talo. Diba? Kaya nga sabi ko, bago ka magsimula, alamin mo rin yung finances mo. Bakit? Kailangan kasi hindi nagagalaw yung personal na pera para sa pamilya mo. Tapos idadivert mo sa manok mo. Talagang mali yun. Ako, kung ano yung kaya lang namin, kaya nga sabi ko sa inyo, nagsimula ako from the beginning, hack fight lang ang kaya ko. Yun doon lang ako nagsimula. So, yun lang yung capacity ko, so doon lang ako nagsisimula. Hanggang sa dumating ako, sumasali-sali na ako ng derby na yun. Hanggang sa lumaki na ng lumaki, hanggang sa nandun na ako sa Big Boys. Pero ang pinagsisimula noon, yung para doon, iniukol mo para doon lang talaga. Oo. Yung sa pamilya, Yun nga, ibig sabihin ko nga, meron na kaming agreement, alam ng wife ko yan, meron akong sariling account ng para sa manok ko lang talaga. So yung para sa negosyo namin at para sa pamilya ko, separate yun. Pag konti na yung budget mo para sa manok, magtiis ka. Ganun lang kasimple yun. Para walang problema. Kasi yung iba, hindi na kaya, sumasagasa pa. Marami ako nakasabay ang mga cockers and breeders, hindi na kaya. Hanggang sa dumarating, nangungutang na, sinasanla na. So talaga magkakaroon kayo ng problema ng asawa mo. Kasi apektado na sila eh. Kasi kung hindi naman naapektuhan yung pamilya, I think hindi naman magkakaroon ng conflict eh. Kaya lang naman nagkakaroon ng conflict kasi apektado ng pamilya. Hindi lang tungkol sa finances ha. Oo nga, sabi mo sobra-sobra finances mo. So wala kang problema doon. Paano naman yung time sa pamilya? So kailangan ko, ano yung, ako priority ko kahit may laban ako, basta priority ko, yung pamilya ko lagi. Papupuntahin ko na lang yung mga tao ko. Kung makakasunod ako, susunod ako. Pagka hindi makakasunod, tawagan na lang kami ng mga tao ko. Basta pag may lakad ng pamilya, priority ko yung pamilya ko. Yun ang importante sa akin kasi yung pamilya. So, siguro, kaya wala kami nagiging problema ng wife ko tungkol sa pagsasabong ko dahil kasi nga, ang priority ko, pamilya ko. Pag nagtitinda ako sa expo, so makikita mo, nagpupunta yung wife ko, nagpupunta yung mga anak ko, suportado nila ako. Kasi nga nakita nila na responsible naman ako. Kasi actually, hindi dapat kasi tayo magsugal. Kasi kahit ano pa sabihin natin, may konting sugal pa rin to. Hindi tayo pwedeng magsugal nang hindi natin kaya. Dapat alam natin yung limitation natin. Kung hanggang saan lang yung kaya natin, yun lang ang dapat natin isugal. Huwag natin isusugal yung para sa pamilya natin para wala tayong magiging problema. Para masaya tayo, masaya rin ang pamilya natin. sir, ano naman yung nagpapasaya sa'yo pagpunta mo sa manukan mo? Siyempre, pag nakikita mo yung number one, yung mga sisiw mo. Kasi nga, breeder ka. Pag nakikita mo yung sisiw mo na tumatakbo, masisigla, masaya, healthy, iba pakiramdam mo eh. Tapos yung mga tao mo, masasaya sa'yo. Kasi masarap pag ang tao mo, masaya rin sa'yo eh. Pagka, para ba kayo magkakaibigan lang. Ako, yung mga tauhan ko, tinatrato ko sila parang magbabarkada lang kami dito. So, para bang sa'yo, pag nandito ako, para bang kumikilos sila ng normal. Hindi yung pag nandito, nandiyan si boss. Natatakot sila, galawan ng galawan. Hindi. Pag nandito ako, parang normal lang. Oo. Batiin ka lang nila. Oh, sige, kwentuhan, ganun. Kasi masarap yung ganun eh. Ako sa tingin ko kasi kailangan sa pagsasabong good vibes eh. Malaking bagay yun eh. Pag ang mga tauhan mo mas malungkot sa'yo, hindi mananalangin yan para manalo ka eh. Mananalangin yan para matalo ka pa eh. Diba? Ganun ang ano eh. So negative yun. Kaya pag hindi na kami magkasundo, hindi na masaya yung mga tao ko, naghihiwalay na lang kami na maayos. So, akin, tao ko, mga manok ko na healthy, mga stag ko, malinis yung farm ko. Pagdating mo sa farm, kahit anong daming problema, pag nandun ka na, makikita mo, masaya ka na eh. Para manawawala yung stress mo eh. Oo. Talagang malaking bagay yung, lalo pa pag ang farm, tahimik. Maririnig mo. Iba nga, sabi nga nila eh, mga musika ng tilaok na manok po eh. Diba? Musika yan sa atin eh.
iba yung enjoyment natin dyan. Kung basta sa mall, hindi mo ako mapaglalakad kung para mag-shopping-shopping eh. Pero sa farm, nakakapaglakad ako, nakakaikot ako sa farm ko. Hindi mo akalain nalalakad ko yung mga ganun sa laki ko nito. Pag nasa farm ako, nakakapaglakad ako kasi nai-enjoy ko yung ginagawa ko eh. Nag-i-inspection tayo, di ba? Silipin mo yung mga manok mo. Kung mahahaba na ba tahid, may tubig ba yung, nawawalis ba yung dumi nila sa mga tipi nila? O, yung mga damo ba sa paligid? So nakikita mo yun, check mo yun. Tapos sinisilip mo din yung mga sisiw mo. O, yung mga droppings ng sisiw mo, sisilipin mo rin. So, nai-enjoy mo yun. Lalo pag nag-harvest ka na, nakikita mo. Tapos, masarap pag nagcha-champion ka. Pag nananalo ka, yun ang pinaka-reward mo. Pagka nakikita mo, kahit hindi ikaw, yung mga buyer mo nananalo, nagcha-champion, iba na rin yun. Ibang fulfillment mo nun. Masaya ka na rin as a breeder. Kasi hindi naman breeding is not about only you. It's not about you. It's only about the mga taong mga nakakabili rin sa'yo. So masama ang loob mo nun pag hindi na panalo sila, natatalo sila, nahihiya ka. Siyempre masakit sa loob mo yun eh. Kasi gusto mo, kung maaari lahat ng bumibili sa'yo, nananalo. Yun ang gusto mo mangyari. Kaya lang talagang happen. Talagang ganun. Kahit tayo natatalo, di ba? Walang seguridad eh. Sir, ano naman ang naging partisipasyon ni BMEG sa breeding mo, sa pagmamanok mo? Actually, ang BMEG malaking tulong sa atin yan. Unang-una, matikuloso tayo sa mga ginagamit natin. No? Yung BMEG Integra, pagka ginamit mo sa sisiw mo, yung mga bonding team, alam na kagad nila kung ang patuka mo ay BMEG or other brand eh. Iba katawan ng mga sisiw pagka ginagamit mo BMEG eh. Yung ibang mga endorser nga dyan, endorser ng ibang company, pero makikita mo ginagamit nila BMEG sa sisiw eh. Kasi iba talaga magpakatawan. At saka, siyempre, sa sisiw, number 1 yung mabilis yung development ng buto at katawan. No? Sa akin, malaking tulong sa akin bilang breeder, lalo na commercial breeder na ako, no? Yung sisiw ko nagiging healthy talaga eh. Tapos ang bilis ng ang bilis ng maturity nila yung bone structure, yung bone structure nila, ang bilis mag-develop. So, bibilis nilang mag-develop, tumataas ng maayos, healthy yung sisiw mo, nagiging maayos. Kung basta madali ko sila naitatali eh. Maaga ko sila naitatali dahil kasi nagiging aggressive na sila. Pero 4.5 months, nagpapaluan na sila. So, kailangan magtanggal ka na talaga. Tapos, sa gamot naman, tulad ng mga Norbitin na laking bagay sa akin yan. Feather Shine, yung mga ginagamit ko talaga eh. Talagang may re-recommend ako sa mga kapasyon natin yan eh. Mamayabang ko yung Feather Shine talaga. Naku, kahit sa anay, nakakapagpataboy ng anay. Nasubukan ko sa experience ko. Yung pinagpaliguan ng manok ko, ibinubuhos ko saan yung anay, nawawala yung anay. So, ibig sabihin, effective. Ibig sabihin, nawawala eh. Yung anay. Ngayon, sa hindi lang yon, ginamit ko rin yung Feather Shine, ginamit ko sa aso ko. Nawalan din ng kuto. O garapata. Nawalan din ng garapata. So, effective. Pinaligo ko sa kabayo ko. Effective din. So, talagang basta nasubukan ko hanggang sa kalabaw ko dahil may mga dumadapong mga hanip-hanip doon sa kalabaw ko. Pinaliguan ko ng Feather Shine. Effective. Kaya yan, talagang itataya ko pangalan ko dyan sa Feather Shine na yan. Napaka-effective yung Feather Shine na yan. Okay sir, meron kang sino yung mga tao o sino man yung mga gusto mong pasalamatan? Siyempre, hindi naman tayo makakarating dito sa may mga taong tumutulong sa atin.
Siyempre, number one, si Boss Arman Santos. Naging kaibigan natin, tunulungan tayo. Charlie Cruz, yan, tinulungan din tayo niyan. Marvin Ayuste, tumulong din sa atin yan. Yung ating kakampi sa panalo sa BMEG, si Marty Sculin at saka Marlon Sculin, no? So, yan ang mga naging kaibigan natin. Raymond Burgos, yan, ang mga tumutulong din sa atin, ng mga kaibigan natin. John Yubico, yan, ang mga kakampi natin yan, mga kasama natin, yan. Yan ang mga kaibigan natin sa sabong na kumbasa hindi nagpapabaya, tumulong sa kapwa breeder. Joey Salansang, yan. Yan yung mga tao behind the support, yan, sharing their bloodlines na para ma-improve lalo ang ating mga manok dito sa RKA Game Farm. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang BMEG family, no? Ang bumubuo ng BMEG family, no? Nandiyan ang mga support nila sa atin. Hindi ko na maisa-isa, pero papasalamat ako ng gusto sa BMEG dahil hindi nila ako pinababayaan. Lagi nandyan pag may problema, may assistance, nandyan lagi. Tapos yung product talaga namin, hindi naman dahil sa endorser ako, talagang may pagmamalaki natin na talagang magagamit na maayos talaga ang mga product ng BMEG. Lalo na ang BMEG Power Max, talagang dinevelop ng gusto para sa pagmamanok talaga. Kaya ang masasabi ko, BMEG, kakampi mo sa panalo. Manok is my passion. Shoutout time. Shoutout nga pala sa Team LBCA. Magkakaroon po ng 5-star derby, subukan ng palahi na Early Bird Edition na gaganapin sa Pina Coliseum sa July 23. Shoutout din sa LBCA President na si Bob Ribotica. Gayon din sa buong pamunuan nito. Keep up the good work, guys. Shoutout din syempre sa SCGBA at kay Pres Jim Bautista. At ganoon din, shoutout din sa BMEG Feeds Edition Laguna, kay Sir Roy, Dr. Remy, Sir Jason, Sir Darwin, Sherwin, Jomari, Adya, at sa lahat ng bumubuo nito. Congrats nga pala sa anak ko na si Winona doon na nag-graduate lang. Uy, magna cum laude yan. Please, like and follow Manok is My Passion 2.0 sa FB. At mag-subscribe na din po sa YouTube channel nitong Manok is My Passion 2.0. Maraming salamat po and God bless.